Ano ang mangyayari kapag may pumasok sa silid-aralan na handang lumabag sa mga patakaran? At gaano katagal kayang pipigilan ng guro ang kanyang damdamin kapag nagsimulang magpakita sa kanya ng espesyal na atensyon ang isang magandang estudyante? Nagsimula ang palabas sa isang matandang lalaki na si Joseph Svenden. Sa kanyang pagkabata, nagkaroon siya ng injury kaya umiika at naglalakad na may tungkod. Nakatira siya sa isang farm kasama ang kanyang ina at inaasikaso ang mga karaniwang gawaing bahay. Pagdating niya sa paaralan, ipinahayag niya sa mga estudyante na ang paaralan ay maaaring magsara sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, ang bagong 18 taong gulang na estudyante na si Catherine Wheeler ay pumasok sa klase. Pagkatapos ng trabaho, tinatalakay niya ang pagsasara ng paaralan kasama si Rosalie na isang balo. Binabantayan niya ang babae at planong pakasalan. Sunod na umaga, si Catherine at ang kanyang ama na si Nathan Wheeler na isang retired major ay dumating sa farm ni Joseph. Nais ni Nathan na sumakay si Catherine sa kabayo na nasa kwadra ni Joseph, at nag-alok na magbabayad ng $175 kada buwan, at si Joseph ay sumang-ayon. Kalaunan, nagmaneho si Joseph para kay Catherine. Sinabi niya sa dalagita na ito ang kanyang huling taon bilang isang teacher. Pagkatapos ay tinanong siya ni Catherine kung ano pa ang kanyang kayang gawin. Si Joseph ay hindi makasagot, at ipinangako ng dalagita na aalamin niya kung ano ito. At sa sandaling ito ay nagkaroon siya ng hindi naaangkop na mga kaisipan. Kalaunan sa parehong araw, binisita ni Dr. Evans ang ina ni Joseph para bigyan ng gamot. Ipinahayag niya kay Joseph na lumalala ang kalagayan nito at ilang buwan na lamang siyang mabubuhay. Mas makakabuti pa sa kanya na manatili sa ospital. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, si Joseph ay pumunta sa kwadra at natagpuan si Catherine na naghihintay sa kanya. Sinamahan siya doon kung saan ipinapahiwatig niya ang kanyang nararamdaman. Sinusubukang kunin ang kanyang atensyon sa isang biglaang kilos. Si Joseph ay naglakad palayo dahil gusto niyang manatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni ay napagtanto niya na ang kanyang buhay ay walang pagbabago, at marahil ang pagdaragdag ng kaunting kasiyahan ay hindi makakaapekto. Agad siyang bumalik at nagkaroon sila ni Catherine ng espesyal na sandali ng pagiging malapit. Pagkaraan ng ilang araw, ipinaalam ng school board kay Joseph na dahil hindi niya natapos ang kanyang kursong personal development, hindi siya maaaring magturo sa mga paaralan sa lungsod. Si Joseph ay hindi nababahala dito, sa halip ay nagpaalam sa mga miyembro ng board at umalis. Kalaunan, binisita ni Dr. Evans si Joseph at sinabi sa kanya na si Major Wheeler na mahilig manghuli ay nakakita ng wild dog sa lugar. Nagpasya si Dr. Evans na ipamigay kay Joseph ang kanyang hunting rifle dahil masyado na itong matanda para mangaso. Sa sandali ng isa sa mga aralin ni Joseph, itinalaga ang kanyang mga estudyante na magsulat ng mga essay. Ginamit ni Catherine ang pagkakataong ito na isulat sa papel na gusto niyang magkita sila dahil mayroon siyang importanteng sasabihin sa kanya. Kalaunan habang nagmamaneho, nagalit si Joseph kay Catherine dahil sa pag-iwan nito ng bukas na tala. Ikinakatakot nito na baka may makaalam tungkol sa kanilang relasyon. Sa una, naisip ni Joseph na baka buntis si Catherine ngunit itinanggi ito ng dalagita. Kalaunan, nagbiro ito na siya ay buntis at ikinagulat naman ni Joseph. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito o kung paano ito ipapaliwanag sa iba. Sa kabutihang palad para sa kanya, nalaman din niyang ito ay isang biro lamang. Isang umaga, binigyan ni Catherine si Joseph ng whiskey na pambata bilang regalo. Tinanggap niya ito at tinanong ang dalagita tungkol sa kanyang ina. Inilayo ni Catherine ang usapan mula sa kanyang nakaraan lalo na ang paghihirap ng kanyang ina, at nilipat ang focus kay Joseph. Kalaunan, di inaasahang pumasok si Dr. Evans sa kwadra hanggang sa natagpuan ang dalawa na magkasamang walang saplot sa katawan. Pagkatapos, si Joseph at Dr. Evans ay nagkita sa isang cafe. Ang doktor ay nagulat sa kanyang nakita at tinanong kung gaano na ito katagal. Sinabi ni Joseph ang tungkol sa lahat, at pagkatapos ay binalaan siya ng doktor na kung hindi niya ito itigil ay magkakaroon siya ng malaking problema. Isa pa, may Rosalie si Joseph na naghihintay sa kanya na mag-propose.
Pagkatapos ng pagdiriwang sa paaralan, niyaya ni Rosalie si Joseph sa kanyang bahay upang gumugol ng ilang oras na magkasama sa kama ayon sa gusto niya, ngunit ang lalaki ay tumatanggi. Dahil dito ay nasaktan si Rosalie at umalis. Nang si Joseph ay bumalik sa bahay, binanggit ng kanyang ina na batid nito ang kanyang relasyon kay Catherine at tinatanong kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Si Joseph ay hindi makasagot hanggang sa ang ina ay nagsimulang sumama ang pakiramdam. Pagkatapos ng salita ng kanyang ina, sa wakas ay sumasalamin ito kung ano ang kanyang nagawa. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Rosalie para humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na ang huling pagkakataon na tinanggihan niya ito ay dahil nangangailangan ng tulong ang kanyang ina. Gayunpaman, naghinala si Rosalie na ito ay hindi totoo. Pagkatapos ay binibigyang katwiran ni Joseph ang kanyang sarili na nagsasabi na ang mga taong kaedad niya ay dumadaan sa mga pagbabago, at napagtanto na hindi nila nagawa ang tunay nilang ninanais. Ibinahagi niya ang kanyang pangarap na bisitahin ang isang tahimik na karagatan na malayo sa lahat, kung saan maaari siyang magpahinga at mangisda ng mapayapa. Inamin niya na isang beses lang niyang ninais na makasama siya ng matamis na sandali sa liwanag ng araw. Humingi ng tawad si Rosalie sa pagdismaya nito sa kanya. Ngunit matapos nitong ipahayag ang kanyang kaisipan, bumigay siya sa kanyang nararamdaman at tinupad ang nais ni Joseph. Kalaunan, namatay ang ina ni Joseph. Pagkatapos ng libing, nang inaasikaso ni Rosalie ang mga condolence card ay natagpuan niya ang isang tala mula kay Catherine. Matapos itong basahin ay napagtanto niya na si Joseph ay isang cheater. Pumunta siya sa labas at inakusahan si Joseph na pinagtataksilan siya. Sinikap niyang mga tuwiran na sinasabing hindi ito seryoso kay Catherine at mas mahalaga si Rosalie sa kanya. Gayunpaman ay hindi nakumbinsi dito si Rosalie at itinulak siya bago umalis. Sa gabi, si Catherine ay dumating para muling makita si Joseph. Nalaman niya kung ano ang nangyari at gusto niya na sila ay magpakasal. Gayunpaman, nais ni Joseph na tapusin ang kanilang relasyon. Binalaan siya ni Catherine na pagsisisihan niya ito. You'll be sorry. Kinabukasan, nalaman ni Joseph na batid ng ama ni Catherine na si Major Nathan ang lahat tungkol sa kanila, at sinasabing hindi ito palalagpasin ni Nathan. Sa gabi, kinuha ni Joseph ang rifle na pinamigay sa kanya ng doktor at hinihintay si Major Nathan. Pagdating ni Major Nathan kasama ang kanyang asawa, gusto niya lamang na makipag-usap at tinanong si Joseph kung plano niyang pakasalan si Catherine, ngunit tugon niya na nagdududa ito na siya ang tipo ng dalagita. Sa huli, sinabi ni Major Nathan na si Joseph ay isang disenteng tao at hindi niya ito lubos na kasalanan kundi maging si Catherine. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon ang asawa ni Nathan. Sinampal niya si Joseph sa mukha at sinabing sinamantala niya si Catherine. Ayaw ni Nathan na gawing big deal ang sitwasyon at iminumungkahi na maghiwalay sila ng mapayapa. Pag-alis ng mag-asawa, muling nagpakita si Catherine at tinanong si Joseph kung pakakasalan niya ito. Ngunit sinabi ni Joseph sa kanya na kung ano ang mayroon sila ay isa lamang itong maliit na layaw at wala silang magiging future. Ito ay dahil masyado siyang matanda na at si Catherine ay masyadong bata pa at hindi man lang alam kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ay hinalikan siya ng dalagita at sinabing may ginawa siyang masama. What? Look. Paglabas ni Joseph, nakita niya na ang kwadra ay nasusunog. Nagawa niyang iligtas ang baka ngunit ang kabayo ni Catherine ay namatay. Kinabukasan, nagpa siya si Joseph na baguhin ang kanyang buhay. Nakipagkasundo siya kay Rosalie at sinasabing siya lamang ang kanyang minamahal at pinatawad naman siya ng kasintahan. Sa huli, ang dalawa ay pumunta sa dagat kung saan nagpa siya silang mamuhay ng magkasama hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang buhay. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!